Ang matinis na tunog ng abrelata ang sumira sa katahimikan ng kusina, kasabay ng pamilyar na amoy ng tomato sauce at sariwang basil. Sinubukan kong ituon ang isip sa niluluto kong pasta, ang paborito ni Marco, pero may kung anong di mapaliwanag na kaba ang bumabagabag sa akin. Parang may pumipiga sa puso ko at hindi ko maintindihan kung bakit. Tumunog ang cellphone ni Marco na nakapatong sa countertop. Isang notification mula sa Messenger. Walang pangalan, tanging isang emoji ng pulang puso. Kinilabutan ako. Hindi ko ugali ang pakialaman ang gamit niya, pero nang makita ko ang preview ng mensahe, isang larawan ng isang babaeng nakatalikod, may hawak na baso ng red wine, at ang text na, "Miss you, baby. See you later," para akong nilindol. Napahawak ako sa dibdib ko, humihingal. Hindi ko na kailangan ng pangalan. Kilala ko ang buhok na iyon, ang tindig na iyon. Ang nagmamay-ari niyon ay si Cassandra. Si Sandy, ang matalik kong kaibigan. Agad kong kinuha ang susi ng kotse. Hindi ko alam kung saan ako pupunta o anong gagawin ko. Ang tanging alam ko, kailangan kong makita kung tama ang hinala ko. Tumalikod ako sa amoy ng pastang ngayon ay tila nakakasuka na at sumakay sa sasakyan. Ang bilis ng tibok ng puso ko, halos masira ang ribcage ko. Nagmaneho ako ng walang direksyon hanggang sa maisipan kong puntahan ang lugar kung saan madalas magkita si Marco at Sandy para sa business meetings nila, isang high-end coffee shop na may private rooms. Huminto ako sa di kalayuan, pinatay ang makina at tinitigan ang entrance. 10 minuto. 20 minuto. 1 oras. Wala. Napasandal ako sa upuan, gustong umiyak pero walang luha. Siguro mali ako. Siguro may ibang Cassandra. O baka naman. Pero hindi pa natatapos ang pag-asa ko, isang itim na FU ang huminto sa tapat ng coffee shop. Kilala ko ang sasakyang iyon. Ang ACGs ni Marco. Bumukas ang pinto ng pasahero at bumaba si Sandy, nakasuot ng isang simpleng summer dress, ngunit may kislap sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Nang makapasok siya sa sasakyan, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang sila magkasama. May ibang tensyon sa pagitan nila. Pinanood ko ang paghinto ng AC sa dilim. Pagkatapos, dahan-dahang gumalaw ang mga bintana, nagiging translucent. Kitang-kita ko ang silhouette ng 2 tao sa loob. Sumandal si Sandy at yumakap si Marco. Parang may pumunit sa kaluluwa ko. Hindi lang basta yakap. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit, halos di na sila humihinga. At pagkatapos, dahan-dahang lumapit ang mga mukha nila. Ang mundo ko ay tumigil. Ang narinig ko lang ay ang malakas na pintig ng sarili kong puso sa aking tainga. Nakita ko ang bawat detalye, ang bawat galaw. Ang bawat sentimetro ng distansyang unti-unting nawala. At pagkatapos, ang huling patak ng pag-asa ko ay tuluyang namatay nang magdikit ang mga labi nila. Hindi isang mabilis na halik. Ito ay isang mahaba, mapusok na halik na puno ng pagnanasa. Isang halik ng isang traidor. Isang halik na pumutol sa lahat ng sinumpaan namin ni Marco. Isang halik na sumira sa lahat ng itinayo namin ni Sandy. Hindi ko na kinaya. Napasigaw ako pero walang boses na lumabas. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ang manibela. Gusto kong bumaba, gusto kong hilahin silang dalawa palabas, gusto kong isigaw ang sakit na nararamdaman ko. Pero nanatili lang akong nakaupo, parang pinako sa kinaupuan. Ang tanging nagawa ko ay umiyak, tahimik, habang patuloy silang naghahalikan sa dilim, walang kamalay-malay na may isang pusong winawasak nila. Umuwi ako nang hindi ko alam kung paano. Ang mga ilaw sa bahay ay nakasindi. Nakita kong nakahain pa rin ang pasta sa mesa, lumalamig na. Naghintay si Marco. Pinunasan ko ang mga luha ko, huminga ng malalim at pinilit ang sarili kong maging normal. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanya ang nakita ko. Hindi pa. Pagkapasok ko sa bahay, sinalubong ako ni Marco na may ngiti sa labi. "Alia, baby, saan ka galing? Akala ko hindi ka na darating. Kanina pa ako naghihintay." Nilapitan niya ako, at bago pa ako makasagot, niyakap niya ako mula sa likod. Ang amoy ng pabango niya, na dati nagbibigay ng seguridad, ngayon ay tila nakakasakal. Niyakap niya ako ng mahigpit, at bumulong siya sa aking tainga. "Mahal na mahal kita, Alia." Napatulala ako sa kawalan.
Ang mga salitang iyon na dati nagbibigay sa akin ng buhay, ngayon ay parang patalim na bumaon sa puso ko. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa aking isip. Ang kasinungalingan mo, Marco, ay kasinsama ng lason. Ang sumunod na mga araw ay tila lumulutang lang ako. Naging robot. Nagising, nagtrabaho, kumain, natulog. Pero sa loob ko, patuloy ang digmaan. Ang ngiti ni Marco, ang yakap ni Sandy, bawat galaw nila ay nagiging lason sa aking paningin. Paulit-ulit sa isip ko ang halik na nakita ko, parang sirang plaka. Paano ko naging bulag sa lahat ng ito? Paano ako naging tanga? Isang gabi, habang nagpapanggap kaming nanonood ng TV, tahimik akong bumangon at nagtungo sa working desk ni Marco. Kunwari ay kukuha lang ako ng ballpen. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas habang dahan-dahan kong binuksan ang drawer. May mga papeles ng kumpanya, ilang resibo at isang maliit na resibo mula sa isang high-end na restaurant sa Bonifacio Global City. Hindi kami kumakain doon. Tiningnan ko ang petsa. Isang gabi na sinabi niyang may meeting siya sa labas ng bayan. Ang barya ay para sa 2 tao. Masikip ang dibdib ko. Ito na naman. Isang kumpirmasyon. Kinabukasan, nag-text ako kay Sandy. Pinilit kong maging kaswal. Sandy, miss na kita. Can we have coffee later? Gusto kitang kausap. Ang bilis niyang sumagot, sure, bes. Saan? Nagkita kami sa isang cave na madalas naming puntahan noong hindi pa siya ang anino ng trahedya sa buhay ko. Nang makita ko siya, niyakap niya ako ng mahigpit, ang ngiti niya ay kasing tamis pa rin ng dati. Pero ngayon, nakikita ko na ang bahid ng pagkukunwari sa mga mata niya. Alia, kumusta ka na? Parang namayat ka, tanong niya, puno ng kunwaring pag-aalala. Okay lang ako, Sandy, pilit kong umiti. Ikaw, busy ka ba lately? Parang ang dami mong inaatupag. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan, nga, bes. Alam mo naman si Marco, ang daming project sa office. Kailangan ko siyang tulungan. Ang daming paperworks. May bahid ng pagmamalaki sa boses niya. Hindi siya nag-aalangan, hindi siya kinakabahan. Ganito ba kahusay ang isang trader? Ah, ganoon ba? Napansin ko nga minsan, parang gabing-gabi na kayo natatapos, sabi ko, sinusubukang sundutin. Minsan nga kinabukasan na kami natutulog. Super dedicated si Marco sa trabaho, kaya kailangan suportahan, patuloy niya, kaswal na tila wala siyang tinatagong masama. Ang bawat salita niya ay parang milya-milyang sundot sa aking puso. Naramdaman kong umakyat ang galit pero pinigilan ko. Hindi pa oras. Nang gabing iyon, habang naglalakad ako sa isang art gallery opening na pinilit akong puntahan ng aking ina, nakaramdam ako ng pagka-suffocate. Ang ingay, ang mga peking ngiti. Naisip ko, lahat ba ng bagay dito ay peke? Tulad ng pagmamahal ni Marco. Tulad ng pagkakaibigan ni Sandy. Tumalikod ako para humanap ng sariwang hangin at doon ko nakita siya. Si Gabriel Gab Reyes. Isa siyang architectural photographer, kaya madalas namin siyang makita sa mga kano ng aking ama para sa mga publication ng kumpanya. Ngayon ay nakatayo siya sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang isang abstract painting, ang mga mata niya ay mailalim na hindi mo madaling mabasa. Nagulat ako nang bigla siyang umiti sa akin. Alia, long time no see. How are you? Sabi niya, ang boses niya ay kalmado at may kakaibang kapayapaan. Gab, gulat kong sagot. Okay lang ako. Ikaw? Hindi kita madalas makita sa ganitong events. Hindi rin. Pero this one caught me eye, sabi niya, sabay turo sa painting. May lungkot, pero may pag-asa din parang buhay lang. Tumitig siya sa akin, at sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang nakikita niya ang bawat sugat sa loob ko. Nagkaroon kami ng maikling pag-uusap tungkol sa sining at buhay. Ang presensya niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa, parang isang hininga ng sariwang hangin sa gitna ng aking kaguluhan. Pag-uwi ko, lalo akong bumigat ang pakiramdam. Naisip ko ang sinabi ni Sandy. Kinabukasan na kami natutulog. Ang lakas ng loob niyang sabihin iyon. Ang tapang niyang lokohin ako ng harapan. Nanginginig ako sa galit at sakit. Kinuha ko ang cellphone ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong maglabas ng sama ng loob. Pero sino? Si Marco.
Si Sandy. Ang mga magulang ko. Hindi ko kaya. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa laban na ito. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Nag-alinlangan ako pero sinagot ko. Isang boses na pamilyar pero hindi ko matukoy agad, halos pabulong. Ma'am Alia, may gusto akong sabihin sa iyo tungkol kay Sir Marco at Ma'am Sandy pero kailangan nating mag-ingat. Ang linya ay naputol. Nanindig ang balahibo ko. Sino yan? Anong ibig sabihin nito? Mas lalo akong kinabahan pero kasabay nito ay may kakaibang apoy na umapoy sa dibdib ko. Hindi ako nag-iisa. May nakakaalam. Ang tawag na iyon ang nagpabalik sa akin sa ulira. Hindi ako nag-iisa. May nakakaalam. Ang kaba ay napalitan ng isang matinding pagkauhaw sa katotohanan. Sino ang tumawag? Bakit sila nagtatago? Kailangan kong malaman. Nag-text ako pabalik sa unknown number, nagtanong kung sino siya at kung kailan kami pwedeng magkita. Matagal bago siya sumagot. Nang sumagot siya, nagbigay siya ng isang address ng isang lumang coffee shop sa isang liblib na bahagi ng Quezon City, malayo sa mga matataong lugar. Mag-isa ka lang, ma'am. At huwag kang magsasabi kahit kanino. Kinabukasan, sinabi ko kay Marco na may emergency meeting ako sa isa sa mga supplier ng kumpanya. Nagpanggap akong abala, pero sa loob ko, nanginginig ako sa kaba at pag-asa. Nagmaneho ako papunta sa coffee shop, ang bawat kanto ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Pagdating ko, nakita ko ang isang lalaki na nakatalikod, nakaupo sa isang sulok, nakasuot ng baseball cap at malaking salamin. Nang lumingon siya, nakilala ko siya agad. Si Mang Ben dati siyang head ng warehouse operation sa kumpanya ni Marco, pero bigla siyang nawala. Mang Ben, bulong ko, nagulat. Tumango siya at iginalaw ang kamay, senyas na umupo ako. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Ma'am Alia, salamat at dumating ka. Anong nangyayari, Mang Ben? Bakit ka nawala? At anong gusto mong sabihin tungkol kay Marco at Sandy? Diretsahan kong tanong, hindi na makapagpigil. Bumuntong hininga siya. Ma'am, hindi ko na po kaya. Nakita ko po ang lahat. Si Sir Marco, may mga pinapasok siyang shipment na hindi ko maintindihan. May mga papeles na hindi tugma. At si Ma'am Sandy, madalas silang magkita sa opisina, kahit hating gabi na. Hindi lang po iyon, Ma'am. Narinig ko po silang nag-uusap tungkol sa plano. At pagkatapos po niyan, bigla na lang akong sinibak ni Sir Marco, walang paliwanag. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang tasa ng kape. Plano? Anong plano, Mang Ben? Hindi ko po alam ang detalye, Ma'am. Pero narinig ko po silang nagbanggit ng shares at inheritance. At may mga larawan po akong nakuha sa kikis ng warehouse, Ma'am. Hindi po klaro, pero makikita po ang pagpasok ni Ma'am Sandy sa opisina ni Sir Marco ng gabing yon. Inabot niya sa akin ang isang lumang e-tech drive. Hindi ko po alam kung makakatulong ito, pero ito lang po ang nasagip ko. Nang makauwi ako, agad kong isinaksak ang e-tech drive sa laptop. Ang mga video ay malabo, grainy, pero kitang-kita ang pagpasok ni Sandy sa opisina ni Marco ng hating gabi at ang paglabas niya pagkalipas ng ilang oras. May mga larawan din ng mga dokumento na hindi ko maintindihan, pero may mga salitang stock options at legal agreement na nakasulat. Naalala ko ang isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Nag-dinner kami ng mga magulang ko at ni Atty. Ramirez. Hindi ko gaanong pinansin noon, abala ako sa cellphone, pero narinig ko ang bahagi ng usapan nila. Ricardo, siguraduhin mo na malinaw ang lahat ng probisyon sa kasunduan, sabi ni Atty. Ramirez. Lalo na ang tungkol sa Property Protection Clause, para kay Alia. Kailangan nating protektahan ang kanyang interes, lalo na kung may mangyari sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, Atty., sagot ng aking ama. Nakasecure ang lahat. Walang makakakuha sa kahit anong pag-aari ni Alia, lalo na ang kanyang shares sa kumpanya, maliban kung Hindi ko na narinig ang huling bahagi ng sinabi ng aking ama. Ngayon, parang kidlat na tumama sa akin ang mga salitang iyon. Property Protection Clause. Shares. Inheritance. Nag-ugnay ang lahat. Hindi lang basta pagtataksil ang ginagawa ni Marco at Sandy. May mas malalim silang motibo.
Nagsimula akong mag-research. Naghanap ako ng mga lumang balita tungkol sa kumpanya ni Marco sa mga kaso ng pagkuha ng ari-arian. Nag-stalk ako sa social media accounts ni Marco at Sandy, naghahanap ng anumang kakaibang post o koneksyon. Ang bawat piraso ng impormasyon ay nagiging isang piraso ng puzzle. Ang bawat pagtuklas ay nagpapalakas sa galit at determinasyon ko. Isang gabi, habang nag-i-email ako sa Atty. Ramirez para humingi ng kopya ng kasunduan sa kasal namin ni Marco, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Marco. Nagulat siya nang makita ako. Alia, anong ginagawa mo dito? Akala ko tulog ka na, tanong niya, may bahid ng pagtataka sa boses. Hindi ako makatulog, sagot ko, pinilit na maging kalmado. Naghahanap lang ako ng libro. Umiti siya at lumapit sa akin. Ah, ganoon ba? Halika na, matulog na tayo. Pagod ka lang. Niyakap niya ako at hinila palabas ng opisina. Nang makatulog siya sa tabi ko, tahimik akong bumangon. Bumalik ako sa opisina. Sa ilalim ng desk niya, nakita ko ang isang maliit na device. Isang voice recorder. Nakasindi. Pinindot ko ang stop button. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Nagtago ba siya ng recorder dito? Para saan? Sino ang kausap niya? Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang recorder na iyon ay nagpapatunay na may mas malalim na nangyayari. Hindi lang basta pagtataksil. Ito ay isang masalimuot na laro at ako ang pinaglalaruan nila. Ang pagtuklas sa voice recorder sa opisina ni Marco ay nagtulak sa akin sa bingit ng pagkabaliw. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang masalimuot na web ng kasinungalingan at ako ang biktima. Kinabukasan, kahit nanginginig ang mga kamay ko, nagset ako ng appointment kay Atty. Ramirez. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan tungkol sa di umano'y Property Protection Clause na binanggit ng aking ama. Pagdating ko sa opisina ni Atty. Ramirez, ang hangin ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang kanyang opisina, na dati simbolo ng seguridad at proteksyon ng aming pamilya, ngayon ay tila nagtatago ng isang masakit na katotohanan. Umupo ako sa harap niya, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Alia, kumusta ka? May problema ba? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kilala niya ako mula pagkabata at marahil ay nababasa niya ang takot sa aking mga mata. Atty. Ramirez, nagsimula ako, ang boses ko ay halos pabulong. Gusto ko pong malaman ang lahat tungkol sa kasunduan sa kasal namin ni Marco. Lalo na po yung Property Protection Clause na binanggit ninyo kay Papa noon. Napansin kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Naging seryoso siya at dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan. Alia, bakit mo na itanong? May problema ba kayo ni Marco? Hindi ko na napigilan. Ang lahat ng sakit, galit at takot ay umapaw. Attorney, nakita ko po si Marco may kasama siyang ibang babae. Si Sandy po. At pakiramdam ko, may mas malalim pa silang ginagawa. May narinig akong plano, shares, inheritance. Kailangan ko pong malaman ang totoo. Bumuntong hininga si Atty. Ramirez. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang drawer. Alia, ang ama mo ay isang matalinong tao. Gusto niyang protektahan ka at ang iyong kinabukasan. Ang probisyon na tinutukoy mo ay isang prenuptial agreement na mayroong fault clause. Ibig sabihin, kung maghihiwalay kayo ni Marco at mapapatunayang ikaw ang may kasalanan sa pagkasira ng kasal, halimbawa, kung ikaw ang mangangaliwa, mawawalan ka ng karapatan sa malaking bahagi ng iyong mana sa kumpanya ng iyong ama. Ito ay para matiyak na ang mga Montejo shares ay mananatili sa pamilya at hindi mapupunta sa isang taong walang karapatan. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Ang bawat salita ni Atty. Ramirez ay parang martilyo na humahampas sa aking ulo. Hindi lang pala sila nagtataksil. May mas malalim, mas masama silang balak. Gusto nilang sirain ang buhay ko, ang reputasyon ko, at kunin ang lahat ng mayroon ako. Ang mga shares sa kumpanya. Ang mana. Ang lahat. Naalala ko ang mga kakaibang tanong ni Marco nitong mga nakaraang linggo. Alia, kumusta na pala ang relasyon mo kay Mang Tonyo? Parang ang close niyo lately.
Si Mang Tonyo ay ang aming long-time driver, isang matanda at tapat na tao. Naisip ko noon, nagbibiro lang siya. Pero ngayon, bigla itong nagkaroon ng ibang kahulugan. Naalala ko rin ang mga pagtatangka ni Sandy na ipares ako sa iba't ibang lalaki sa mga social gatherings. Alia, ang cute naman ni NEST, di ba? Single pa iyan. Akala ko, concern lang siya sa akin. Pero ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang masalimuot na paghahanda para sa kanilang masamang plano. Attorney, bulong ko, ang boses ko ay nanginginig. Ibig sabihin, gusto nila akong palabasin na ako ang may kasalanan para makuha nila ang mana ko. Tumango si Attorney Ramirez, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Mukhang ganoon nga, Alia. Kailangan nating maging maingat. Ang ganitong uri ng kaso ay napakasensitibo. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para patunayan ang kanilang panlilinlang. Naramdaman ko ang matinding pighati. Ang sakit ng pagtataksil ay napalitan ng isang nakakapanindig balahibong takot. Hindi lang ako niloko. Pinaplano nila akong sirain. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong puso, ang kaibigan kong itinuring kong kapatid, ay nagtutulungan para wasakin ako. Para akong nasa isang bangungot na hindi ko magising. Pag-uwi ko sa bahay, ang bawat sulok ay tila nagtatago ng anino ng di pagkakatiwala. Ang mga larawan namin ni Marco na nakasabit sa dingding ay tila nangungutya sa akin. Ang bawat ngiti niya sa mga litrato ay isang kasinungalingan. Naramdaman kong nag-iisa ako, napakaliit sa gitna ng malaking balak na ito. Napaupo ako sa sofa sa sala, ang mga luha ay patuloy na umaagos, walang tigil. Ang mga balikat ko ay umuuga sa bawat hikbi. Wala na akong magagawa, bulong ko sa sarili, ang tinig ko ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano ko lalabanan ang dalawang taong nakakakilala sa bawat kahinaan ko? Pero sa gitna ng aking pagluha, isang kakaibang init ang dahan-dahang gumapang sa aking dibdib. Hindi ito init ng pagmamahal, kundi init ng galit. Galit na nagiging determinasyon. Hindi ko hahayaang sirain nila ako. Hindi ko hahayaang kunin nila ang lahat ng pinaghirapan ng aking pamilya. Pinunasan ko ang mga luha ko. Tumayo ako, ang mga binti ko ay nanginginig pa rin, pero ang isip ko ay nagiging malinaw. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging malakas. Habang papalabas ako ng sala, napansin ko ang isang kakaibang kislap sa ilalim ng isang maliit na bookshelf sa sulok. Lumapit ako. Isang maliit na bagay, halos hindi makita, nakakabit sa ilalim ng istante, nakatago sa likod ng isang vase. Kinuha ko ito. Isang maliit na kamera. Nakatutok ito sa sofa kung saan ako madalas umupo, kung saan ako umiiyak, kung saan ako nag-iisip. Nanindig ang balahibo ko. Ang puso ko ay kumabog ng napakabilis, halos lumabas sa dibdib ko. Ito ba ay bahagi ng plano nila? Sinasadya ba nila akong paglaruan? Ang bawat galaw ko, ang bawat emosyon ko, ay sinusubaybayan nila. Para akong isang manika na pinaglalaruan sa isang masalimuot na entablado. Ang pagtuklas sa nakatagong kamera ay nagtulak sa akin sa isang desisyon, magpapanggap akong walang alam. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na alam ko ang kanilang balak. Kailangan kong maging mas matalino, mas mapanlin lang kaysa sa kanila. Ang bawat ngiti ko kay Marco, ang bawat pag-uusap namin ni Sandy, ay naging isang pagganap sa isang masalimuot na dula. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako sa opisina, narinig kong nag-uusap si Marco at Sandy sa kabilang cubicle. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Sigurado ka bang siya ang tamang tao, Sandy? Tanong ni Marco, ang boses niya ay halos pabulong. Naman, Marco. Siya si Amy de la Vega, ang bagong AP consultant. Alam kong matagal na siyang crush ni Alia, kahit noong college pa sila. Madali siyang gamitin, sagot ni Sandy, puno ng kumpiyansa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Si Amy de la Vega. Siya si Anton de la Vega, ang dating kaklase ko sa college na nagtrabaho ngayon bilang consultant sa kumpanya. Isang mabait at inosenteng tao. Ginagamit nila siya para sirain ako. Ang sakit ng katotohanan ay halos hindi ko nakayanin. Hindi lang ako ang sinisira nila, kundi pati na rin ang buhay ng isang inosenteng tao. Naramdaman kong umakyat ang galit sa lalamunan ko, pero pinigilan ko. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong mag-isip. Lumabas ako ng opisina, kunwari ay magko-coffee, at agad kong tinawagan si Atty.
Ramirez. Attorney, bulong ko, kailangan ko po ng tulong ninyo. May pinaplano silang masama. Gagamitin nila ang isang inosenteng tao para sirain ako. Ikinuwento ko sa kanya ang narinig ko. Alia, kailangan nating protektahan ang taong iyon, sabi ni Attorney Ramirez. Pero kailangan din nating gamitin ito para sa atin. Kailangan nating magkaroon ng ebidensya na sila ang nagplano ng lahat. Nagplano kami. Kailangan kong magpanggap na interesadong makipag-ugnayan kay Anton. Kailangan kong bigyan sila ng pagkakataon na isagawa ang kanilang balak, pero sa ilalim ng aking kontrol. Ito ay isang mapanganib na laro, pero wala akong ibang pagpipilian. Kinabukasan, sinadya kong kausapin si Anton sa pantry. Anton, kumusta? Matagal na tayong hindi nagkakausap ah. May kailangan akong tulong sa computer ko, baka pwede kang mag-check. Ngumiti si Anton. Sure, Alia. No problem. Kailan mo gusto? Maybe this weekend. Sa isang cave lang, para mas casual, sagot ko, pinilit na maging natural. Alam kong naririnig ako ni Sandy na nasa di kalayuan. Nakita ko ang isang mabilis na ngiti sa labi niya. Nahulog sila sa bitag ko. Nang gabing iyon, may social event ang kumpanya, isang cocktail party para sa mga investors. Pinilit kong maging masigla, makipag-usap sa lahat. Habang naglalakad ako sa gitna ng maraming tao, nakita ko siyang muli. Si Gab Reyes. Nakatayo siya sa isang sulok, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga tao, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilaw. Nang magtama ang paningin namin, umiti siya. Lumapit siya sa akin. Alia, you look stunning tonight, sabi niya, ang boses niya ay malalim at nakakapanatag. Kumusta ka na? Parang mas matapang ka ngayon. Nagulat ako sa sinabi niya. Salamat, Gab. Ikaw din anong ginagawa mo dito? May client ako na nag-invest sa kumpanya ninyo. Kailangan kong kumuha ng ilang shots, paliwanag niya. Pero masaya akong makita ka. Mukhang mas okay ka na. Mas okay na siguro, sagot ko, may bahid ng pait. Maraming nangyari. Tumango siya, at sa mga mata niya, nakita ko ang pag-unawa. Hindi siya nagtanong ng detalye, pero alam kong alam niya na may pinagdadaanan ako. Ang presensya niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Habang nag-uusap kami, napansin kong palihim na sumusulyap sa amin si Sandy. May ngiti sa labi niya, pero may bahid ng pagtataka. Alam kong iniisip niya kung sino si Gab. Kung ano ang koneksyon namin. Hayaan mo silang mag-isip. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, narinig ko si Marco nakausap si Sandy sa telepono. Hindi niya alam na gising ako. Sandy. Nakaset na. Sa Sabado ng gabi. Siguraduhin mong nandoon ang photographer. Kailangan natin ng malinaw na ebidensya. Ang date ni Alia at ni Anton. Ito na ang pagkakataon natin para tapusin ang lahat. Napasandal ako sa pader, ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Ang bawat salita niya ay parang suntok sa aking sikmura. Ang bitag. Nakaset na ang bitag. Pero hindi na ako ang dating Alia. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa sulok. Ngayon, ako ang naghahanda. Oras na para maghanda. Alam kong papasok ako sa isang bitag, pero sa pagkakataong ito, ako ang maglalagay ng pain. Ang bawat araw ay isang pagganap. Ang bawat ngiti ay isang maskara. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Nagpapanggap akong walang alam, nagpapanggap na naniniwala sa bawat kasinungalingan ni Marco at Sandy. Pero sa loob ko, naghahanda ako. Ang bitag na sinimulan nila, balak kong baliktarin. Isang gabi, naghanda ako ng isang key-intimate dinner, para sa aming tatlo, ako, si Marco at si Sandy. Kunwari ay para magbonding, para ayusin ang anumang tensyon sa pagitan namin. Pinili ko ang isang tahimik na restaurant, ang ilaw ay malabo, perpekto para sa aking plano. Habang nagkakape kami pagkatapos ng hapunan, sinimulan ko ang aking pag-atake. Alam nyo, ang dami kong iniisip lately, nagsimula ako, ang boses ko ay kalmado. Lalo na sa kumpanya. Ang daming changes. Marco, kumusta na pala yung mga bagong proyekto mo? Parang ang daming inaasikaso ni Sandy. Umiti si Marco, ang ngiting dati nagpapalambot sa puso ko, ngayon ay tila nakakasuka. Ah, baby. Malalaking proyekto yan.
Kailangan ng full attention. Pero don't worry, para sa atin din yan. Para sa kinabukasan natin. Nga, Bes, dagdag ni Sandy, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Malapit na rin naman matapos ang lahat ng hirap. Pagkatapos nito, mas magiging madali na ang lahat para sa inyo. Lalo na kay Alia, hindi na siya masyadong poproblemahin sa mga business matters. Naramdaman kong kumulo ang dugo ko. Mas madali? Hindi na ako poproblemahin? Ang ibig sabihin, aalisin nila ako sa larawan. Pinilit kong humiti. Talaga? Ang galing naman. Sana nga. Kasi minsan, pakiramdam ko, ang dami kong hindi alam sa mga nangyayari. Nagkatinginan si Marco at Sandy. Isang mabilis na sulyap na tila nag-uusap ang kanilang mga mata. Don't worry, Alia, sabi ni Marco, ako na ang bahala sa lahat. Alam kong hindi mo naman hilig ang business. Pero, Marco, sabi ko, kunwari nag-aalala, paano kung may mangyari? Paano kung may problema sa mga shares? Alam mo naman si Papa, napaka-strict niya sa ganoong bagay. Wala kang dapat ipag-alala, mabilis na sagot ni Sandy. Nakasecure na ang lahat. May mga legal documents na magpoprotekta sa lahat ng interes. Walang problema. Ang bawat salita nila ay nagkukumpirma ng aking hinala. Ang kanilang kumpiyansa ay nagpapakita ng kanilang kasamaan. Habang nag-uusap sila, palihim kong hinawakan ang maliit na voice recorder sa loob ng aking bulsa. Nagsisimula pa lang ang laban. Pag-uwi ko, pakiramdam ko ay ubos na ubos ako. Ang pagpapanggap ay nakakapagod. Habang nakaupo ako sa sala, narinig kong may kumatok sa pinto. Nagulat ako. Sino naman ang bibisita ng ganitong oras? Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Gabreyes, may hawak na isang paper bag. Alia, I hope I'm not disturbing you. Nagdaan lang ako sa bakery at naalala kong paborito mo ang ensaymada nila. Nagulat ako, pero may kakaibang init na gumapang sa aking puso. Gab, hindi naman. Halika, pasok ka. Umupo kami sa sala. Inabot niya sa akin ang ensaymada at isang tasa ng mainit na kape. Ang presensya niya ay nagdala ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng aking kaguluhan. Nag-usap kami tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa aking problema, tungkol sa sining, sa mga libro, sa mga pangarap. Sa bawat salita niya, naramdaman kong unti-unting lumuluwag ang bigat sa aking dibdib. Alia, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng pag-unawa. Alam kong may pinagdadaanan ka. Hindi mo kailangang magpanggap. Nandito ako kung kailangan mo ng kausap. Nagulat ako. Paano niya nalaman? May pagdududa pa rin ako sa kanya. Sino ba talaga siya? Pero sa mga oras na iyon, ang kanyang pagiging tapat ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagdududa. Naramdaman ko ang luha na namuo sa aking mga mata. Salamat, Gab, bulong ko. Salamat. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa opisina ni Atty. Ramirez. Ibinigay ko sa kanya ang voice recording mula sa hapunan. Pinakinggan niya ito ng maingat, ang kanyang mukha ay seryoso. Magaling, Alia, sabi niya. Ito ay malaking tulong. Malinaw na ang kanilang intensyon. Ngayon, kailangan nating planuhin ang susunod na hakbang. Kailangan nating i-CAT ang lahat sa publiko. Kailangan nating ipakita sa lahat kung gaano sila kasama. Pinag-usapan namin ang mga posibleng paraan. Ang paghahanda ng mga dokumento, ang paghahanap ng mga karagdagang ebidensya, ang pagpili ng tamang oras para ilabas ang lahat. Naramdaman kong unti-unting bumabalik ang lakas ko. Hindi na ako ang biktima. Ako na ang lalaban. Pag-uwi ko ng gabing iyon, habang nag-iisip ako ng mga susunod na hakbang, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number na naman. Nag-alinlangan ako pero sinagot ko. Walang nagsasalita. Pagkatapos, isang notification ang lumabas sa screen ko. Isang larawan. Larawan ko. Nakaupo ako sa sala, kausap si Gab. Malinaw ang kuha. Sa ibaba ng larawan, may text, mag-ingat ka, Alia. Nakikita namin ang bawat galaw mo. Nanindig ang balahibo ko. Mabilis akong lumapit sa bintana, sinilip ang labas. Ang dilim ay tila may nagtatago. Naramdaman ko ang isang malamig na titig, isang anino na nagmamasid sa akin.
hindi pa tapos ang laban. At mas mapanganib ito kaysa sa akala ko. Ang banta sa text message ay hindi lang basta banta. Naging totoo ito. Kinabukasan, nagsimulang umikot ang mga email at mensahe sa buong kumpanya. Mga larawan ni Anton de la Vega at ako, nakuha sa iba't ibang anggulo na tila nagpapakita ng key intimate na pag-uusap. Mga peking text message na tila galing sa akin, na puno ng mga salitang pagmamahal. Ang lahat ay gawa-gawa pero napakahusay ng pagkakagawa. Alia, nakita mo na ba to? Tanong ng isang kasamahan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at paghuhusga. Hindi yan totoo, depensa ko, pero alam kong walang maniniwala. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa bawat pagdaan ko sa hallway, naramdaman ko ang mga titig, ang mga bulong, ang mga mapanghusgang mata. Ang mga taong dati ngumingiti sa akin, ngayon ay umiiwas ng tingin. Pakiramdam ko, hinuhubaran ako sa harap ng lahat. Ang pinakamasakit ay ang reaksyon ng board members ng kumpanya. Isang araw, tinawagan ako ni Atty. Ramirez. Alia, kailangan nating mag-usap. May emergency meeting ang board. May mga lumalabas na issue tungkol sa'yo. Ang mga Montejo shares mo pinag-uusapan na nila. Para akong binagsakan ng langit. Ang shares. Ang mana. Ang lahat ng pinaghirapan ng aking ama. Dahil sa kasinungalingan ni Marco at Sandy, nanganganib akong mawala ang lahat. Ang takot na nararamdaman ko ay halos lumamon sa akin. Atty, hindi po totoo yan. Alam niyo po yan, halos umiiyak kong sabi. Alam ko, Alia. Pero kailangan nating maging handa. Ang mga ebidensya nila ay napakalakas, kahit na peke. Kailangan nating maglabas ng sarili nating ebidensya para pabulaanan ang lahat, sagot niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas. Napaupo ako sa sahig ng opisina, ang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking pinaniniwalaan, ay unti-unting nawawala. Nang gabing iyon, habang naghahanap ako ng lumang album ng kasal namin ni Marco, may nahulog na isang maliit na sobre mula sa isang lumang kahon. Hindi ito album. Ito ay isang folder na may nakasulat na Marcos Debs. Nagtaka ako. Binuksan ko ito. Sa loob may mga dokumento. Mga loan agreements, promissory notes, at mga resibo mula sa mga kasino. Ang mga halaga ay nakakagulat. Milyon-milyon. Mga utang ni Marco mula sa sugal bago pa kami ikasal. Mayroon ding isang liham na nakasulat sa kamay ng aking ama na nakasaad na bilang kapalit ng pagbabayad ng iyong mga utang, kailangan mong pakasalan ang aking anak na si Alia at pangalagaan siya at ang aming kumpanya. Para akong sinaksak sa puso. Hindi pala ako minahal ni Marco. Pinakasalan niya lang ako dahil sa utang. Dahil sa pera. Ang buong relasyon namin, ang buong buhay namin, ay isang malaking kasinungalingan. Ang sakit ng pagtataksil ay lumalim, naging isang sugat na hindi ko alam kung paano pagagalingin. Ang lahat ay bumagsak sa akin ng sabay-sabay. Ang panlilinlang ni Marco at Sandy. Ang pagkawala ng aking mana. Ang pagkasira ng aking reputasyon. At ngayon, ang katotohanan na ang pag-ibig na akala ko'y totoo ay isang malaking kasunduan lang. Kawalan ng pag-asa. Iyon ang nararamdaman ko. Para akong nasa gitna ng isang malalim na hukay at wala akong makitang paraan para makaahon. Nakatitig ako sa mga dokumento, ang mga luha ay bumabasa sa papel. Ang mukha ni Marco, na dati puno ng pagmamahal sa aking paningin, ngayon ay tila isang demonyo. Ang ngiti ni Sandy, na dati nagbibigay sa akin ng ginhawa, ngayon ay tila isang ngiti ng ahas. Wala na akong natitira, bulong ko, ang boses ko ay halos hindi na marinig. Wala na. Ang lahat ay nawala. Pero habang nakatitig ako sa mga dokumento, isang maliit na apoy ang dahan-dahang nagliyab sa aking dibdib. Hindi ito apoy ng pag-asa, kundi apoy ng galit. Galit na nagiging determinasyon. Hindi ako susuko. Hindi ako hahayaang sirain nila ako. Hindi ako hahayaang manalo sila. Sa gitna ng aking pagluha, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang tawag. Galing kay Gab. Ang tawag ni Gab. Sa gitna ng aking pagkalugmok, ang pangalan niya ang tanging liwanag na nakita ko. Hindi ko alam kung bakit,
pero sinagot ko ang tawag, ang boses ko ay halos hindi na marinig. Alia, nasaan ka? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Gab, bulong ko, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at bigat ay umapaw. Hindi ko na napigilan ang aking mga hikbi. Gab, wala na akong natitira. Ang lahat ay kasinungalingan. Nandyan ako sa labas ng bahay ninyo, Alia. Bubuksan ko ang pinto, sabi niya, ang kanyang tinig ay kalmado at nagbibigay ng seguridad. Nang bumukas ang pinto, nakita ko si Gab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala nang makita niya ako, nakaupo sa sahig, napapalibutan ng mga dokumento ng kasinungalingan. Lumuhod siya sa harap ko, at walang pag-aalinlangan, niyakap niya ako ng mahigpit. Doon, sa kanyang mga bisig, umiyak ako ng umiyak. Ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo ay lumabas. Alia, huminahon ka. Sabihin mo sa akin ang lahat, bulong niya, hinahaplos ang aking buhok. Sa pagitan ng aking mga hikbi, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagtataksil ni Marco at Sandy. Ang kanilang plano na sirain ako. Ang pagtuklas ko sa prenuptial agreement at ang key fault clause. At ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanan na pinakasalan ako ni Marco dahil sa utang, hindi dahil sa pag-ibig. Ang bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa aking puso. Tahimik lang siyang nakinig, ang kanyang mga mata ay seryoso. Nang matapos ako, pinunasan niya ang aking mga luha. Alia, alam kong masakit ang lahat ng ito. Pero hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Nagtaka ako. Anong ibig mong sabihin, Gab? Bumuntong hininga siya. Alia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ako basta-basta lang na photographer. Ako si Gabriel Reyes, isang private investigator. At ako ang inupahan ng ama mo, si Don Ricardo, para subaybayan si Marco bago pa kayo ikasal. Para akong binagsakan ng langit. Nagulat ako, halos hindi makahinga. Si Gab, isang private investigator. At inupahan siya ng aking ama? Ang lahat ng pagdududa ko sa kanya, ang lahat ng pagtataka ko sa kanyang presensya, ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang ama mo, Alia, ay may kutob na hindi maganda ang intensyon ni Marco. Ayaw niyang masaktan ka. Kaya bago pa ang kasal ninyo, inutusan niya akong imbestigahan si Marco. At ang lahat ng nakita mo, Alia, ay totoo. Ang mga utang ni Marco sa sugal, ang kanyang mga transaksyon, ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Sandy, mayroon akong lahat ng ebidensya. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa bag, binuksan niya ito, at ipinakita sa akin ang isang folder na puno ng mga dokumento, larawan at video. Mga tinig ni Marco at Sandy na nagpaplano. Mga larawan nila na magkasama sa iba't ibang lugar. Mga financial records ni Marco na nagpapakita ng kanyang mga utang at ang kanyang mga transaksyon. Mayroon din siyang mga kopya ng mga peking email at text message na ginamit nila para siraan ako. Ito ang mga ebidensya, Alia. Ang mga tunay na ebidensya. Ang mga ito ang magpapatunay na sila ang may kasalanan. Hindi ikaw. Nakatitig ako sa screen, ang mga mata ko ay nanlalaki. Ang lahat ng sakit ay napalitan ng isang matinding pagkabigla at pagkatapos, isang kakaibang pag-asa. Ang lahat ng aking pinagdadaanan ay hindi pala walang kabuluhan. May paraan para lumaban. May paraan para manalo. Kaya pala lagi kang nandyan, bulong ko, ang boses ko ay puno ng pagkamangha. Alia, nandoon ako para protektahan ka. Hindi ko lang pwedeng ipakita ang sarili ko noon. Pero ngayon, kailangan mong lumaban. At nandito ako para tulungan ka. Pinagmasdan namin ang mga ebidensya. Ang bawat video, ang bawat recording, ay nagpapatunay sa kanilang kasamaan. Ang kanilang mga kasinungalingan ay unti-unting nabubunyag. Naramdaman kong unti-unting bumabalik ang lakas ko. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa sulok. Ngayon, ako ang lalaban. Anong gagawin natin, Gab? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Ilalabas natin ang lahat, Alia. Ipapakita natin sa publiko ang tunay na kulay nila. Pero kailangan nating maging matalino. Kailangan nating planuhin ng maigi ang bawat hakbang. Nakatitig ako kay Gab, ang taong tahimik na nagprotekta sa akin sa gitna ng aking pinakamadilim na sandali.
Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Naramdaman kong hindi lang siya isang kaalyado, kundi isang kaibigan. At marahil, higit pa doon. Nang hawakan ko ang kamay niya, naramdaman ko ang init at seguridad. Ang laban ay hindi pa tapos. Pero sa pagkakataong ito, lumalaban ako para sa sarili ko. At hindi na ako nag-iisa. Ang araw ng paghaharap. Ang araw na matagal kong hinintay. Ang araw na ipapakita ko sa lahat ang tunay na kulay ni Marco at Sandy. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, pero hindi dahil sa kaba, kundi sa matinding determinasyon. Sa tabi ko, tahimik na nakahiga si Gab, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Alam kong hindi ako nag-iisa. Maaga pa lang, nasa korte na kami ni Atty. Ramirez at Gab. Ang bulwagan ay puno ng mga reporters, board members ng kumpanya, at mga taong curious sa nangyayari. Nang makita ko ang mga magulang ko, tumango sila sa akin, ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at suporta. Nagbigay ito sa akin ng karagdagang lakas. Nang pumasok sina Marco at Sandy, nakita ko ang kanilang pagkabigla nang makita nila ang dami ng tao. Ang kanilang mga mukha ay nagpapanggap pa ring inosente, pero nakita ko ang bahid ng kaba sa kanilang mga mata. Umupo sila sa kanilang mga upuan, sa kabilang panig ng silid, kasama si Atty. Santos. Nagsimula ang paglilitis. Si Atty. Santos ang unang nagsalita, naglalahad ng kanilang bersyon ng kwento, kung paano ako di umano inangaliwa, kung paano ko sinira ang kasal, at kung paano ako dapat mawalan ng karapatan sa mana. Ang bawat salita niya ay parang patalim na humihiwa sa aking puso, pero nanatili akong kalmado. Alam kong darating ang oras ko. Pagkatapos niya, tumayo si Atty. Ramirez. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Your Honor, ginagalang ng mga miyembro ng board, narito po kami ngayon upang ilantad ang isang masalimuot na kasinungalingan, isang balak na sirain ang isang inosenteng tao at ang kanyang pamilya. Nagsimula si Atty. Ramirez na maglahad ng mga ebidensya. Una, ang mga financial records ni Marco na nagpapakita ng kanyang malalaking utang sa sugal bago pa kami ikasal at ang koneksyon nito sa kasunduan niya sa aking ama. Ang mga mata ni Marco ay nanlaki at nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Hindi yan totoo, sigaw ni Marco. Gawa-gawa lang yan. Mayroon din po kaming ebidensya ng patuloy na pakikipag-ugnayan ni E. Alcantara at Ian de la Cruz, patuloy ni Atty. Ramirez, hindi pinansin ang pagtutol ni Marco. Ipinakita niya ang mga larawan na kuha ni Gab, mga larawan ni Marco at Sandy na magkasama sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang oras, na nagpapakita ng kanilang relasyon. Ang mga bulong ay nagsimulang kumalat sa silid. Si Sandy na dati kalmado, ngayon ay nanginginig. Alia, paano mo nagawa to sa akin? Magkaibigan tayo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang pagkakaibigan natin, Sandy, ay kasinungalingan lang. Ikaw ang naniran yon. Pagkatapos, dumating ang pinakamalaking bomba. At ngayon, Your Honor, mayroon po kaming isang audio recording na magpapatunay sa kanilang masamang balak. Pinatugtog ni Atty. Ramirez ang recording mula sa hapunan namin. Ang boses ni Marco at Sandy ay malinaw na naririnig, nag-uusap tungkol sa shares, inheritance, at kung paano nila ako aalisin sa larawan. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanilang mga mukha. Ang silid ay nabalot ng katahimikan. At hindi lang po iyan, sabi ni Atty. Ramirez, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Mayroon din po kaming video recording ng pagpaplano nila na sirain ang reputasyon ni Ian Montejo gamit ang isang inosenteng tao. Ipinakita niya ang video. Ang video ni Marco at Sandy na nag-uusap tungkol sa paggamit kay Anton de la Vega. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasamaan. Ang lahat ng pagpapanggap nila ay nawala. Ang mga board members ay nagbulungan, ang mga reporters ay nagmamadaling kumuha ng litrato at magtala. Hindi. Hindi yan totoo, sigaw ni Sandy, tumayo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Alia, sinisira mo kami. Kayo ang sumira sa sarili ninyo, kalmado kong sagot, ang aking tinig ay matatag. Ang katotohanan ay laging mananaig. Si Marco, na dati mayabang, ngayon ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga plano ay nabigo.
Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Nang matapos ang paglalahad ng mga ebidensya, tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta sa korte, malinaw na mayroong sapat na batayan upang ang kanyang mga salita ay tila nagpapabagal. Ang lahat ng tao sa silid ay nakatutok sa kanya. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Ang desisyon ng korte ay pabor kay Ian, Alia Montejo, sabi ng hukom. Ang lahat ng akusasyon laban sa kanya ay pinabulaanan. At sa kabilang banda, ang kaso laban kay Marco Alcantara at Ian, Cassandra de la Cruz, para sa panlilinlang at pagtatangka sa pagnanakaw ng ari-arian ay itutuloy. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay pansamantalang ipo-freeze para sa investigasyon. Ang ingay sa silid ay biglang sumabog. Ang mga reporters ay nagmamadaling lumabas. Ang mga board members ay nagbulungan. Tiningnan ko sina Marco at Sandy. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit, puot at kawalan ng pag-asa. Pero hindi na ako natakot. Ang kanilang mga titig ay hindi na nakakasakit. Alam kong ito ay simula pa lang ng kanilang pagbabayad. At para sa akin, ito ang unang hakbang patungo sa tunay na paglaya. Ang pagbagsak ni Marco Alcantara at Cassandra, Sandy, de la Cruz ay kasing bilis ng pagkalat ng apoy sa tuyong damo. Kinabukasan matapos ang paglilitis, ang kanilang mga mukha ay nasa lahat ng pahayagan, sa mga balita sa telebisyon at sa mga social media feeds. Ang headline ay iisa, ang Montejo Skandal, pagkakanulo, panlilinlang, at ang pagbagsak ng isang negosyante. Ang mga detalye ng kanilang masamang balak, ang mga ebidensya ng kanilang pagtataksil, at ang kanilang pagtatangka na sirain si Alia Montejo ay naging usap-usapan sa buong bansa. Para kay Marco, ang dating mayabang at makapangyarihang negosyante, ang pagbagsak ay masakit. Ang kanyang mga ari-arian ay agad na na-freeze ng korte. Ang mga bank accounts niya ay hinarangan. Ang kanyang mga kumpanya, na dating pinagmamalaki niya, ay inimbestigahan para sa financial fraud at money laundering. Ang mga dating kasosyo niya ay unti-unting lumayo, ayaw madamay sa kanyang iskandalo. Ang kanyang pangalan, na dati isimbolo ng tagumpay, ngayon ay kasing kahulugan ng kahihiyan. Isang hapon, habang naglalakad si Marco sa labas ng kanyang opisina, sinalubong siya ng isang grupo ng mga reporters. Sir Marco, ano po ang masasabi ninyo sa mga akusasyon laban sa inyo? Totoo po ba na pinakasalan niyo lang si Alia para sa pera? Nasaan po si Sandy de la Cruz? Ang mga flash ng kamera ay tila sumusunog sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang umiwas, pero ang mga tanong ay patuloy na bumubulabog sa kanya. Ang dating matikas na tindig niya ay napalitan ng isang balikat na nakayuko, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Para naman kay Sandy, ang pagbagsak ay mas personal, mas masakit. Ang kanyang reputasyon, na pinaghirapan niyang itayo bilang isang successful career woman at a loyal friend, ay gumuho. Ang kanyang mga kaibigan, na dati humahanga sa kanya, ngayon ay umiiwas. Ang kanyang trabaho, na pinagmamalaki niya, ay nawala. Ang kanyang social media accounts ay binaha ng mga galit na komento at panlalait. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng inggit at pagtataksil. Isang gabi, habang naglalakad si Sandy sa isang mall, nakita siya ng isang grupo ng mga dating kaibigan. Ngunit sa halip na batiin siya, tinalikuran siya ng mga ito. Narinig niya ang kanilang mga bulong, siya yan, di ba? Ang babaeng nanira ng buhay ng kaibigan niya. Ang kapal ng mukha niya. Naramdaman ni Sandy ang matinding kahihiyan. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang matinding pag-iisa. Ang kanyang mga ngiti ay napalitan ng mga luha. Ang kanilang kwento ay naging isang babala. Isang paalala na ang kasamaan at panlilinlang ay may kapalit. Na ang pera at kapangyarihan ay hindi makakabili ng tunay na kaligayahan o respeto. Ang kanilang pagbagsak ay nagbigay ng kasiyahan sa mga taong naniniwala sa katarungan at isang aral para sa mga taong nagtatangkang gumawa ng masama. Samantala, para kay Alia, ang pagbagsak ni Marco at Sandy ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito kasiyahan na nakikita silang naghihirap, kundi isang pagmumuni-muni. Isang pag-unawa na ang katarungan ay nananaig. Ang kanyang mga magulang, si Don Ricardo at Doña Elena, ay labis na ipinagmamalaki siya. Anak, ipinagmamalaki ka namin, sabi ni Don Ricardo, habang nakaupo sila sa sala. Ang lakas ng loob mo na harapin ang lahat ng ito.
Pinatunayan mo na karapat-dapat ka sa lahat ng mayroon ka. Anak, dagdag ni Doña Elena, hinawakan ang kamay ni Alia. Hindi ka na ang dating Alia. Mas matapang ka na ngayon. Mas malakas. Ngumiti si Alia. Ang mga salita ng kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init sa puso. Ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya ay tila nagkaroon ng kabuluhan. Naging mas matatag siya. Naging mas matalino. Isang araw, habang naglilinis si Alia ng kanyang lumang desk, nakita niya ang isang maliit na sobre. Isang sulat. Mula kay Sandy. Walang address ng nagpadala. Binuksan niya ito. Ang sulat ay hindi isang paghingi ng tawad. Ito ay puno ng galit at pait. Alia, akala mo ba nanalo ka? Akala mo ba magiging masaya ka? Hindi. Hinding-hindi ka magiging masaya. Ang lahat ng ginawa mo, babalik sa'yo. Hindi ka kailanman makakahanap ng tunay na pagmamahal. Maniniwala ka sa akin, Alia. Mag-isa kang mamamatay. Nakatitig si Alia sa mga salita, ang kanyang puso ay kalmado. Ang dating Sandy ay puno ng inggit at put. Ngayon, ang kanyang mga salita ay walang epekto. Hindi na siya ang dating Alia na madaling masaktan. Dahan-dahan, umiti si Alia. Isang tunay na ngiti na galing sa puso. Pinunit niya ang sulat sa maliliit na piraso at itinapon sa basurahan. Hindi na siya hahayaan pang sirain ng mga kasinungalingan at puot ng iba. Ang kanyang puso ay gumagaling. At alam niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at sa lakas ng loob na lumaban para sa sarili. Ang pagbagsak ni Marco at Sandy ay nagbigay ng kapayapaan sa panlabas kong mundo, ngunit sa loob ko, kailangan ko pa rin ang pagpapagaling. Ang sugat ng pagtataksil ay malalim, at ang pagmamahal na akala ko'y totoo ay naging sanhi ng matinding sakit. Kailangan kong hanapin muli ang aking sarili, ang Alia bago ang lahat ng kasinungalingan. Nagpasya akong bigyan ang sarili ko ng pahinga. Isang maikling biyahe sa Tagaytay. Ang sariwang hangin at ang tanawin ng Taal Volcano ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Naglakad-lakad ako sa mga halamanan, nagmumuni-muni. Sa bawat hininga ko ng sariwang hangin, naramdaman kong unti-unting lumuwag ang bigat sa aking dibdib. Wala akong kasama, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako nakaramdam ng pag-iisa. Sa halip, naramdaman ko ang kalayaan at ang posibilidad ng mga bagong simula. Bumalik ako sa Manila na may bagong pananaw. Ang kumpanya ng aming pamilya ay naghihintay, at alam kong oras na para bumalik ako at patunayan ang aking sarili, hindi lang sa iba, kundi sa aking sarili. Ang presensya ni Gab ay naging isang mahalagang bahagi ng aking proseso ng pagpapagaling. Hindi siya mapilit, hindi siya nagmamadali. Siya ang taong tahimik na nakikinig, ang taong nagbibigay ng suporta ng walang kondisyon. Madalas, nagkakape lang kami o naglalakad sa parke, nag-uusap tungkol sa sining, sa buhay, sa mga pangarap. Sa bawat pag-uusap namin, naramdaman kong unti-unting bumabalik ang aking kakayahang magtiwala, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko at sa ideya ng pag-ibig. Isang hapon, niyaya niya akong mag-photography sa Intramuros. Habang kinukuhanan niya ang mga lumang gusali, ipinapaliwanag niya ang mga anggulo at ilaw. Hindi ko namalayan na kinukuhanan niya rin ako. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, Alia, sabi niya, at sa pagkakataong iyon, alam kong totoo ang sinasabi niya. Ang ngiting iyon ay hindi na maskara. Sa kumpanya, nagsimula akong gumawa ng mga pagbabago. Ibinabalik ko ang integridad at transparency na nawala dahil sa mga ginawa ni Marco. Nag-hire ako ng mga bagong tao, nagpakilala ng mga bagong sistema. Ang bawat desisyon na ginawa ko ay buhat sa aking sariling pag-iisip, hindi mula sa pag-aalinlangan. Naging mas matatag ako, mas may kumpiyansa. Ang aking ama, si Don Ricardo, ay proud na proud sa akin. Nakita niya ang paglago ko, hindi lang bilang isang negosyante, kundi bilang isang individual. Isang gabi, matapos ang isang successful board meeting, nag-usap kami ng aking mga magulang. Alia, ipinagmamalaki ka namin, sabi ni Mama, Doña Elena. Nakita namin kung paano ka bumangon. Mas matapang ka na ngayon kaysa dati. Maraming salamat, Ma, sagot ko, hinawakan ang kamay niya. Salamat din po sa inyo, Pa, sa pagtitiwala niyo sa akin. Sa lahat ng suporta. Ngumiti si Papa. Ikaw ang aming anak, Alia.
at alam kong kaya mong lampasan ang lahat. Ang lahat ng nangyari ay nagpatibay lang sa'yo. Ang pag-uusap na iyon ay nagpuno sa akin ng kaganapan. Ang pamilya ko ay naging sandigan ko at alam kong sa kanila ako hugot ng lakas. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Gab sa isang burol sa Antipolo, nakita namin ang paglubog ng araw. Ang langit ay pininturahan ng kulay kahel at rosas, isang napakagandang tanawin. Ang hangin ay malamig at naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ang ganda, bulong ko, nakangiti. Ang ganda, sagot ni Gab, at nang lumingon ako sa kanya, nakita ko na hindi ang tanawin ang tinitignan niya, kundi ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko'y hindi na ako muling magtitiwala. Pero si Gab, sa kanyang tahimik at matapat na pagmamahal, ay dahan-dahang ginamot ang aking sugatan. Hinawakan niya ang kamay ko, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng sinasabi niya nang hindi nagsasalita. Alia, may gusto akong sabihin sa iyo. Ang mga salita ni Gab ay tila musika sa aking tainga. Alia, may gusto akong sabihin sa iyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, at naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking kamay. Alia, mahal kita, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at tapat. Hindi lang dahil sa kung sino ka ngayon, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan mo. Nakita ko ang lakas mo, ang tapang mo, at ang kabutihan ng puso mo. Gusto kitang alagaan, gusto kitang mahalin ng totoo, nang walang halong kasinungalingan. Naramdaman kong umakyat ang luha sa aking mga mata, pero sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Matagal na akong hindi nakarinig ng ganoong klaseng pagmamahal, walang kondisyon, walang motibo, puro pagmamahal. Ang puso ko, na dati puno ng sugat, ngayon ay unti-unting gumagaling at handa ng magmahal muli. Gab, bulong ko, mahal din kita. Niyakap ko siya ng mahigpit, at sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang kapayapaan na matagal kong hinahanap. Hindi ito ang pagmamahal na puno ng drama o pagtataksil. Ito ay isang pagmamahal na tahimik, matatag at totoo. Mula noon, ang aming relasyon ay lumago ng mas matatag. Hindi kami nagmamadali. Bawat araw ay isang pagkakataon para mas makilala namin ang isa't isa, para mas magtiwala at para mas magmahal. Si Gab ay naging sandigan ko, hindi lang sa personal kong buhay, kundi pati na rin sa aking trabaho. Ang kanyang mga payo, ang kanyang pagiging praktikal, ay malaking tulong sa akin. Sa kumpanya, tuluyan kong inayos ang lahat ng gulo na iniwan ni Marco. Nagpatupad ako ng mas mahigpit na mga patakaran, nag-hire ng mga bagong executive na may integridad, at naglunsad ng mga proyekto na nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad at serbisyo, hindi lang sa kita. Ang kumpanya ng Montejo ay muling naging simbolo ng tiwala at kahusayan. Isang araw, habang nasa isang business conference ako, nakita ko si Imre F., isang dating kaibigan ni Sandy na dati mapanghusga sa akin. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Alia, ang laki ng pinagbago mo, sabi niya, puno ng pagkamangha. Hindi ko akalain na kaya mong bumangon mula sa lahat ng nangyari. Ipinagmamalaki ka ng lahat. Ngumiti ako. Salamat, Jimres Esri. Marami akong natutunan. Hindi ko na naramdaman ang pait o galit. Ang kanyang mga salita ay nagpapatunay lang na ang aking paglalakbay ay hindi na sayang. Ang buhay ko ay naging mas simple, mas totoo. Hindi na ako naghahabol ng perpektong imahe. Ang mahalaga ay ang katotohanan, ang integridad, at ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang aking mga magulang ay masaya, at nakikita ko ang kapayapaan sa kanilang mga mata. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Gab sa dalampasigan, ang araw ay papalubog, at ang kulay kahel at rosas ay naghalo sa langit. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Masaya ka ba, Alia? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Masaya ako, Gab. Mas masaya ako kaysa dati. Hindi ito ang perpektong buhay na inakala kong kailangan ko. May mga sugat pa rin, may mga peklat pa rin. Pero ang mga peklat na iyon ay nagpapaalala sa akin ng aking lakas, ng aking tapang, at ng lahat ng aking pinagdaanan. Ang mga ito ang nagbigay sa akin ng kakayahang makita ang tunay na halaga ng pagmamahal. Niyakap niya ako ng mahigpit, at sabay kaming tumingin sa papalubog na araw.
Ang bawat sandali ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang pag-ibig, hindi pala ito tungkol sa perpektong simula, kundi sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali at sa katotohanang nakakapagpagaling. Nakita ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi matatagpuan sa mga kasinungalingan o sa mga balak na makasarili. Ito ay matatagpuan sa katapatan, sa pagtitiwala, at sa kakayahang magpatawad, hindi sa iba, kundi sa sarili. At sa wakas, alam kong natagpuan ko ang aking tunay na kaligayahan, hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo at sa pagtanggap sa lahat ng aking pinagdaanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Alia Montejo. Sa aming minamahal na mga mambabasa. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito kasama si Alia, nais kong magbigay ng taos-pusong pasasalamat. Salamat sa inyong oras, sa inyong atensyon, at sa pagpayag na maging bahagi ng kanyang mga pagsubok at tagumpay. Ang bawat pahina, bawat kabanata, ay pinaghirapan at isinulat ng may pagmamahal, sa pag-asang mahipo ang inyong mga puso at magbigay inspirasyon. Ang paglikha sa kwento ni Alia ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga sandali ng kasiyahan habang sinusulat ko ang kanyang pagbangon, at may mga sandali ng lungkot habang inilalarawan ang kanyang mga pagsubok. Ngunit sa bawat salita, ang tanging layunin ay maibahagi ang mensahe, na kahit gaano kalalim ang sakit ng pagtataksil, gaano man kadilim ang landas, laging mailiwanag ng pag-asa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga perpektong simula, kundi sa katapatan, sa lakas ng loob na bumangon mula sa pagkakamali, at sa kakayahang magpatawad, una sa lahat, sa sarili. Naway ang kwento ni Alia ay magsilbing paalala na ang ating mga sugat ay hindi katapusan ng ating kwento, kundi simula ng isang bagong kabanata ng paglago at pagtuklas sa tunay na lakas na nasa atin. Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao, kundi sa pagiging tamang tao para sa sarili at sa iba. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwento ni Alia. Ang inyong mga komento ay mahalaga at nagbibigay sa amin ng inspirasyon para patuloy na lumikha. Hanggang sa muling pagkikita.